Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans chapter 14 verses 17 hanggang 18. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. A fulfilled life. At alam niyo po, isa po talaga sa hinangaan ko doon sa mga nakasalamuha ko pong Kristiyano noong ako'y bago pa lamang, ay yung meron po silang tinatawag na sense of fulfillment. Ano po yung totoong kasiyahan sa buhay. Aaminin ko po, nung una ko pong narinig yung kantang Ang Buhay ng Kristiyano ay Masayang Tunay, pinagtawanan ko po ito kasi sa tingin ko parang hindi yata totoo itong kantang ito eh. Pero nung nakita ko po ito nagaganap sa buhay ng mga Christians na nakasama ko po sa akin pong early Christian life, ay napahanga po ako. Totoo pala na meron silang tinatawag na fulfilled life. Sabi ko nga po sa inyo, bagamat simple sila, yung kanila pong buhay ay hindi naman marangya, pero makikita mo po sa kanila na yung tinatawag na totoong kasiyahan na hinahanap ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Ngayon, ito po yung tinatalakay ni Saint Paul. Kasi marami po ang may maling pagkaunawa sa paghahari ng Diyos. Nung panahon po ni Saint Paul, nilalabanan niya po yung mga katuruan na parabagang ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa mga rules and regulations. Yung pong tinatawag na mga pagbabawal sa mga pagkain at kung ano-ano pang mga bagay. Kaya dito nagpaalala si Saint Paul, baka nakakalimutan ninyo na ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. At alam niyo po, kung naalala niyo maging ang ating Panginoong Hesus, sa Gospel of Luke chapter 17, verse 20 to 21, sinabi niya sa mga tao na ang paghahari ng Diyos is within you. So hindi siya present sa physical na paningin. In other words, ang kingdom of God, spiritual po yan. At makikita mo lamang yan sa buhay ng mga taong pinagharian na ng Diyos. Yung mga taong tumanggap sa Panginoong Hesus. So, ibig sabihin pala niyan, yung paghahari ng Diyos is something na nangyayari sa puso ng tao. Kaya makikita nyo po yung mga taong na born again, may kakaiba silang buhay. At sabi ko nga po sa inyo, kaiinggitan mo yung tinatawag na fulfillment na meron sila. Kasi taglay-taglay nila yung righteousness, peace, and joy that comes from the Holy Spirit. Kaya alam niyo po, para sa akin, tayo mga Kristiyano, tayo dapat yung nakakaranas po nitong ganitong klaseng fulfillment sa buhay. At hindi na natin to hinahanap pa sa mundo, sa mga material na bagay at sa mga kasiyahan na dulot ng sanlibutan. Sa Diyos na natin ito hahanapin. At napakahalaga po na makita natin kung paano natin ito masusumpungan. Unang-una po, nakikita ko po na ang isang Kristiyano nakakaranas siya ng fulfillment kapag alam niya yung katuwiran na taglay-taglay niya kay Kristo Jesus. Sa Romans chapter 5 verse 1, malinaw po yan na tayo daw po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, we have now gained access. Meron na daw po tayong access dun sa grace na ibinigay ng Diyos sa atin. At alam niyo po, ang isang totoong Kristiyano, kaya fulfilled yan, alam niya na ang Diyos ay hindi siya pababayaan, ang Diyos ang mag-iingat sa kanya, at yung kanyang mga pangangailangan, ang Diyos na ang tutugon. Kaya ang isang totoong Kristiyano, fulfilled yan hindi yan natatakot. Kasi napuna ko po nung araw, itong mga nakasalamuha ko pong Kristiyano,
punong-puno po sila ng Word of God. No po? At ako'y talagang na-encourage na magbasa ng Bible. Pagka hinawakan ko po yung kanilang mga Biblia, puro po tanda nung yellow marker. No po? At ang dami nilang mga saulado, mga verses. Kaya pagka nagpe-fellowship kami noon, nagpapalitan kami ng mga verses. No? Natutuwa po ako na ang dami kong natututunan sa kanila. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, parang napapansin ko, kulang po tayo dyan. Ilan lamang yung Kristiyano kung nakikita na marunong pang magmemorya ng mga verses, magtanda ng mga verses sa kanilang Biblia. At kadalasan nga, hindi na nagdadala ng Biblia Ang daladala po, cellphone. Kaya napapansin ko, parang mababaw yata ang karamihang mga Kristiyano ngayon. At pag nag-usap, hindi po Word of God ang pinag-uusapan. Kaya hindi nila naintindihan yung kalagayan nila ngayon kay Kristo Jesus. Kasi yung righteousness po yan yung kalagayan natin. Ngayon, tayo ay naayos na sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tayo napatawad, tayo ibinilang na anak ng Diyos, at tayo tagapagmana ng Diyos. At marami sa atin unaware of the promises of God in the Bible. Kaya yun, walang sense of fulfillment sa buhay. Sa mundo pa rin, hinahanap yung kasiyahan. Pangalawa, ang kailangan ng isang tao para makaranas siya ng totoong fulfillment, yung tinatawag na peace. Tandaan niyo po, righteousness, peace. At alam niyo po, yung peace na sinasabi po ng Biblia, ito yung tinatawag na undisturbed peace, yung sinasabing peace of God na matatagpuan lamang natin kay Kristo Jesus. Sasabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, kung tayo po ay nananalangin. At napuna ko rin po dito sa mga Kristiyanong ito na nakasalamuha ko noon. Napaka-prayerful po nila. Lagi silang nananalangin. Gabi-gabi po nasa prayer meeting po kami. Kaya hindi nakakasingit yung alinlangan Yung takot, yung pangamba. Yung mga troubles ng buhay, hindi nakakasingit Kasi talagang lahat ipinapanalangin po namin noon. Pinagpe-pray namin ang bawat isa. Panghuli, kapansin-pansin po yung joy nila. Kaya ako sabi ko nga po sa inyo, yung taong fulfilled, kita mo kaagad yan kung masayahin siya sa kanyang buhay. Kasi alam niyo po yung joy na sinasabi sa Biblia, unspeakable joy na sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. Resulta po yan ng ating pananampalataya. At kung ikaw ay nananampalataya, lagi kang mapagpasalamat at nagre-rejoice. Amen po ba? Kaya alam niyo po, napuna ako din talaga noon sa mga Kristiyanong nakasalamuha ko. Talagang they walk by faith. Lagi nilang binabanggit yung salitang by faith, by faith. Halimbawa, merong may sakit. Naniniwala sila, naghagaling yung taong may sakit na yun. Kaya ang dami ko pong na-witness na taong gumaling sa kanilang karamdaman. Personally, ako rin po. Nakita ko po. Kasi lagi ko pong nadidinig sa kanila yung salitang by faith. By faith. Merong walang trabaho, biglang nagkakaroon ng trabaho. May kapatiran na gustong mag-abroad, biglang nakakapag-abroad. May isang kapatiran na magulo na yung relationship, maghihiwalay na, nabuo pa. Nakikita ko talaga na by faith nangyayari yung mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Balik po natin yun. Minsan kasi kulang na tayo sa pag-exercise ng ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya hindi na nangyayari itong mga himala sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, ang palatandaan na ang Kristiyano po ay talagang fulfilled ay yung taglay-taglay niyang righteousness, peace, and joy that comes from the Holy Spirit. Ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.